So yung mga kabuknoy, mayroon naman tayo gagawin na RK150. Ayan, ito ang gagawin natin na RK150. Ang problema ng RK150 mga kabuknoy, ayan, puro loose thread yung tornilyo dito sa ibabaw. Ayan, ito yung naging problema niya, loose thread. Kaya yung langis niya mga kabuknoy, nagtatapon na. Ay, ito ang problema ng ng RK1 to. Puro tagas na. Kasi yung dito niya mga kabuknoy sa may bandang taas, ayan, loose thread siya. Diyan sa nahigpitan, ayan. Kung nakikita niyo mga kabuknoy, ayan, ayan, yan. So gagawin natin mga kabuknoy, babalik standard natin. Ayan, hindi na mahigpitan. Kaya nagtatapon siya ng langis. Ayan, babalik standard natin. Baklasin mo natin itong kanyang cylinder head para maisliban natin ng standard. Yan, pakita ko sa inyo mga kabuknoy kung paano magbalik standard ang ganitong problema ng RKS. Tara. Tara. So mga kabuknoy, babaklasin muna natin yung tangke niya saka yung mga cover. Yan, nakalasin muna natin para makalas natin yung kanyang cylinder head. So mga kabuknoy, nakalas na natin yung kanyang tangke. I-next natin itong mga bracket niya sa cylinder head. Yan, unahin natin kalasin. So mga kabuknoy, kalasin muna natin itong kanyang cylinder head cover gamit ng disc na yabi na gamitin natin. Kalasin muna natin to bago natin kalasin yung sa may head bolt nya. So mga kabuknoy, nakalas na natin yung tornilyo nya na disc. Next natin tanggalin yung kanyang head cover. Yan, tanggalin yan. So mga kabuknoy, nakalas na natin yung kanyang cover. Susunod lang no. Ayan, next natin yung kanyang camshaft. So mga kabuknoy, bago natin makalas yung camshaft, tanggalin muna natin itong kanyang tensioner. Yan, tanggalin muna natin itong tensioner nya gamit ng 8L na yabi. Yan, saka natanggalin yung kanyang camshaft. Yan, saka natin next yung dosing yabi. Dosing socket ang gagamitin para sa cylinder head nya. Ayun, disc. Ayun, disc ko. Yan, tanggalin muna natin ito mga kabuknoy. Yun, saka next natin yung kanyang cylinder head. Ayan, sanggatin na natin dito sa lalim. Ayan mga kabuknoy, nakalas na natin. So yung mga kabuknoy, ang gagawin natin mga kabuknoy, turo ko muna sa kabuknoy yung gagawin ko. 1, 2, 3, 4. Ito ang gagawin natin mga kabuknoy na mga loose thread. Ibabalik standard natin to. Yan, yung disc pa rin ang gagamitin natin, tornilyo, standard pa rin. Yan, ang ginawa nila, linagyan nila ng epoxy para lang sumigip. Pero wala pa rin nangyari, yun, nagtatagas pa rin sila ng langis. Yan, gagawin natin to mga kabuknoy. Yung 4 na to. Yan, sumasama na yung thread nya.
Yun mga kabuknoy, itong gagawin natin na apat, babalik standard natin yan. Butasan natin ng 8mm na barina. Gagamitin natin. Yan, butasan natin ng 8mm. Itong apat, sabay-sabay natin bubutasan. Yan mga kabuknoy, nabutasan na natin ng 8mm. Titirdan natin ng 3/8 na hantap ang gagamitin natin. Yung hantap natin gagamitin yung 3/8. Yan, ito yung nalagay natin na thread dito sa isliban natin. So mga kabuknoy, nalagyan na natin ng thread na 3/8, yung apat na binutasan natin kanina. Hanginan muna natin. Yung mga kabuknoy, saka natin lalagyan ng tornilyo na 3/8, yung apat na yan. Yung mga kabuknoy, lagyan na natin ng 3/8 na tornilyo. Saka natin higpitin. Higpitan na natin. Ayun, saka natin puputulin mga kabuknoy. Kaya mga kabuknoy, lagyan na natin. Lalagyan mo natin tatlo pa. Kaya mga kabuknoy, lalagyan na natin ng tornilyo yung apat na inisliban natin. Saka natin kikinisin lang mga kabuknoy. So mga kabuknoy, nag-grind na natin yung tornilyo. Naglinis na natin. Ay mga kabuknoy, maglalagay tayo ng lock. Yun, pansira mo natin dito sa gilid niya. Kasi meron tayo ilalagay dito mga kabuknoy. So mga kabuknoy, bubutasan natin to yung apat na linagyan natin sa gilid na tamper. Yan, butasan muna natin apat. So yun, nalagyan natin yung butas, yung apat na isliban natin. Butasan natin ng 5/30 to. Lalagyan natin ng thread ngayon na 5mm. Yan, lagyan muna natin mga kabuknoy. Kabuknoy, nalagyan na natin ng thread yung apat na 5mm. Saka natin nalagyan na 5mm na tornilyo.
So mga kabuknoy, kaya naglagay tayo rito ng thread na 5mm dito sa gilid niya. Itong gagawin natin lock, kahit magbaklas kayo ng tornilyo, hindi sasama yung tornilyong 3 na linagay natin. Yan. Para mas matibay sa mga kabuknoy, para kahit anong baklas nyo, hindi sasama kasi nakalock siya dun sa gilid. Yan, parang ganyan mga kabuknoy. Hindi totoo yan. Bola lang yan. Yan. Doon sa pagitan na 3/8 at saka yung pagitan sa may cylinder head niya, doon ako naglagay ng butas na 5mm. Yun ang gagawin natin lock. Yan, saka natin putulin ito mga kabuknoy. Hindi ko actual na pinapakita sa inyo yung video kasi haba yung video natin. Tapos pinapakita ko sa mga kabuknoy kung paano maglagay ng mga lock or maglagay ng thread. Kasi haba yung video natin pag tuloy-tuloy ko ipapakita. Yun, saka natin puputulin mga kabuknoy. Yun mga kabuknoy, nalagyan na natin yung tatlo. Last na natin to, gagrinder na natin para kinisin natin. Kaya mga kabuknoy, kikinisin natin yung linagay natin na 5mm. Yan, ipapantay na natin. So mga kabuknoy, nag-grind na natin. Ayan yung 4. Saka natin bubutasan yung sentro nya para dun sa tornilyo na standard nya. Yun, napansira natin, saka natin bubutasan. Butasan natin ng 532. So mga kabuknoy, nabutasan na natin ng 532 yung 4. And then next natin mga kabuknoy, yung bari ng 316. Ito yung panlast na bari na gagamitin natin para doon sa thread. Yan, butasan lang natin. Yan, nabutasan na natin ang 316. Lagyan muna natin ng guide. Ayan, lagyan natin ng guide. Yun. Nalagyan na natin. Saka natin lalagyan ng thread na 6mm. Yan, lagyan natin ng 6mm na thread. Ito yung para doon sa tornilyo niya sa may head cover. So mga kabuknoy, pag di tayo maglalagay dito na ano, linigay natin sleeve. Pag naglagay tayo ng sleeve, kailangan malagyan nyo ng lock. At wala dito mga kabuknoy, pag wala yung lock, sasama na siya pag umikot yung anta, pag inikot-ikot nyo.
sasama yung sleeve na linagay niya pag wala siyang lock. Kayo ng pinakamaganda mga kabuknoy kapag may lock yung linagay niyong sleeve. Kahit anong ikot-ikot niyo mga kabuknoy, hindi siya sasama kasi nakalock siya. Kahit matigas yung i-thread nyo, hindi talaga siya sasama. Paano masabi? Yan, isi-share ko sa inyo mga kabuknoy yung ginawa natin. Sana makatulong ako mga kabuknoy sa problema na mga ganito, yung mga lost thread. Yan, tiyan nyo, hindi siya sumasama. So mga kabuknoy, next natin yung kabilang butas. Sige, ito na, butasan na natin, na-threadan na natin. Next natin yung kabila. So mga kabuknoy, next natin yung kabila. Yun, nalagyan natin yung dalawang thread. Ito naman yung kabila, next natin. So yung mga kabuknoy, nalagyan na natin yung thread na 316. Yung 6mm thread, ayan. Ayan, ito na yung linagay natin. So mga kabuknoy, sasalpak na natin sa kanyang makina. Okay na yung ginawa natin. Ayan. Ito na yung ginawa natin mga kabuknoy. Bali babalikan doon natin sa makina niya. Ayan mga kabuknoy, tatakpan na natin. So yung mga kabuknoy, nabuo na natin yung cylinder head. Hindi na natin pinakita na actual na pag-assemble dahil haba na yung video natin mga kabuknoy. Yun, yung sa sleeve na natin, pinano natin yung actual na ano. Expander rin natin mga kabuknoy. Yan. Antayin natin, umandar na lang. Ikabit natin yung mga bracket na lang. Nabuo na natin yung kanyang cylinder head. So yung mga kabuknoy, umandar na yung ginawa natin na RKH 150. Yan. Nawala na yung leaking niya na sleeve na natin. Yan, tapos na rin. Sana mga kabuknoy, may natutunan kayo mga kabuknoy kung paano mag-sleeve ng RKH 150 sa may head shoulder niya. Ayan, tatapusin ko mga kabuknoy yung vlog ko. Nandito lang muna mga kabuknoy. Sana may natutunan kayo. And God bless.